share ko lang sa inyo guys about sa generator 600 kVA, 3-phase 400 volts computation. Ito yung computation niya guys. So bali, 600 kVA siya times 1,000. Ang tanong dyan, may nagtanong kasi na baguhan dito, bakit 1,000? Kasi ang K kasi, ito ay kilo. Ibig sabihin ng kilo is 1,000. So i-times natin sa 1,000. Kung 3-phase ang ating generator, given na itong square root of 3. Square root of 3 is given na yan. Square root of 3 times 400 volts. So ang square root of 3 natin, ang equivalent niya ay 1.732 times 400 volts. Itong 400 volts natin. Bali, ang labas niya, 600 times 1,000 is equal 600,000 ang labas. Tapos dito naman, 1.732 times 400 is 692.8 ang labas. Ngayon, i-divide natin to guys para lalabas ang ampere. 600,000 divided by 692.8. So, ang labas niya ay 866 ampere. So, ngayon, sa continuous load natin, ang conductor sizing sa cable, i-apply natin ang 125%. Ito kasi guys, mayroong nag-question dito, bakit daw 866 ampere na daw ang ating full load current? Bakit i-apply pa sa 125%? Ito kasi guys, for continuous load, according to the book of PEC 2017, kailangan i-apply natin to para sa continuous load sa sizing ng cable. So ipakita ko na lang para walang problema kasi ibabas na naman ako nito eh. Kung makikita natin dito, if you are sizing according to the Philippine Electrical Code 2017, full load current 866 ampere, continuous load current 125%. I-apply natin ang 125%. So, kung i-times natin ang 866 times 1.25, ang labas niya ay 1,082.5. Pag i-round off natin yan, magiging 1,083 ampere. The 125% value is used when the generator supplied continuous load. Sabi niya dito, no? When supplied continuous load, not to determine the generator full load current itself. So, yun ang ibig sabihin niya kung bakit nag-apply tayo ng 125%. Sana clear na ito para walang basher na mangyayari. So, clear na tayo dito, no? 125% ang ating i-apply sa ating full load current. Para walang question. Ito guys, sa sizing ng ating cable ito. So, bali, 866 times 1.25 equals 1,082.5 ampere. Pag i-round off mo yan, maging 1,083 ampere. So, klaro na tayo dyan sa sizing ng cable natin. So ngayon, para makuha mo ito guys, itong 1,083 ampere, ang cable size na ating gagamitin ay 240 mm squared copper XLPE, about 415 hanggang 450 ampere. Itong 240 mm squared guys, kaya niyang makarry ang ampacity ng 415 at saka 450 ampere. Bali, ang ampacity ng cable na ito ay 415 times 450 ampere. So, ang gagawin natin guys, para ma-hit natin itong 1,083, ang gagawin natin, i-times natin sa 3. 415 times 3. So, 1,245, no? Pag i-times natin itong 415 times 3, ang labas niya ay 1,245 ampere. So, ibig sabihin yan, tatlong cable na ating gagamitin dito per phase sa 240 mm para masustain natin itong 1,000 ampere na ito. So ngayon, ang cable na ating gagamitin dito, nakalagay dito, using 3 cable in parallel per phase. Per phase. So ibig sabihin yan, 240 mm 3 core, bali tatlong 240 mm 3 core ang ating gagamitin, no? Using 3 cable in parallel per phase, naka-parallel connection siya. Tapos ang circuit breaker na ating gagamitin dito ay 1,200 ampere 3 pole in CCB or ACB 400 volts. Dati kasi, itong circuit breaker natin, ginamitan ko ng 250%, binatikos. Kasi sobrang laki na daw. Yung 250% kasi guys, optional lang naman yun. If ever yung inrush current na tinatawag, pag sobrang laki kaagad ng, ng current, nung pasok, ang inrush current niya, ina-applyan ng 250%. Optional lang yun. Ngayon, hindi ko na nilagay dito para walang question. Kasi kini-question eh. Ang daming nagko-question. Ang sobrang laki naman ng circuit breaker mo, masusunog na ang wire. Hindi pa daw magti-trip ang circuit breaker. Hindi ko nga alam eh kung saan ko ilagay yung sarili ko dahil inrush current lang naman yun. 250% ang apply. Pero kung ayaw nyo, sige, hindi ko na nilagay dito ang 250%. Ito ang summary natin para i-finalize na natin sa summary niya. Generator natin, 600 kVA, ang voltage niya, 400 volts, 3-phase. Ang full load current niya,
sa 125%, nilagay na natin ang 125% is 1,083 ampere kasi ni-round off na natin. Ang recommended main breaker niya, 1,200 ampere. Ito main breaker ito guys. Itong 1,200 ampere ang recommended main breaker niya. Circuit breaker ito na main. Tapos triple, pwede tayong gumamit ng MCCB, molded case circuit breaker, or air circuit breaker. Pwede tayong gumamit ng MCCB at saka ECB. Tapos ang copper XLPE cable natin, ibig sabihin kasi ng 3 runs, tatlong ganito, 240 mm. Kung 3 core ito guys, tatlong 3 core. So bali 9 core lahat. Tapos ang ikabit natin ito per phase. Per phase, so ibig sabihin nakaparallel ito. So ito na guys ang kabuuhan niya. Ngayon kung mayroon kayong comment or opinion, pwede kayong mag-comment sa baba para naman mapag-usapan natin. Maraming salamat.